Kumaway pa si Terek-Tek sa dalawang sirenang sumisid na pailalim, si Coral at si Felicie. Bago nilingon ang katabing si Ara na nakahalukip-kip, kunot ang noo. Sa tubig nakataon ang paningin ngunit tila lagpas-lagpasan naman roon ang pagtitig. Kagabi, nagpadala na mensahe si Buitre sa kanya na eskortehan si Ara pabalik ng Aranya. May dala raw itong isang kaibigan na maninirahan pansamantala sa tubig. Sa piling ni Felicie, kalahi nito, isang sirena. Nanabik siya sa utos na iyon ng nakatataas nilang kalahi. Ilang linggo na rin mula nang makita niya si Ara. Hindi pa maayos ang pakiramdam nito dahil nga nagluluksa pa ang pusong sawi. Ngunit pansin niya unti-unti naman nakakausad na ito. Dahil iyon lamang ang tanging paraan. Walang pagpipilian. Tingin ni Terek-Tek, nakatulong ang pagtayo nito sa tigbalan. Naaliw ito ng konti sa bagong kilalang kaibigan din, si Jordan. Nagawa kasi nitong pangitiin ng kodayon mula sa ilang linggong pagdidilim ng anyo. Bagamat naroon pa rin ang hindi maitagong kasawian kapag hindi nakikipag-usap o kung nakatitig sa kawalan. Hindi naman talaga ganon kadaling alisin sa kanyang sistema, ang panadero. Hindi ba't may kasabihan nga na ang unang pag-ibig raw ay walang kamatayan. Nakakalungkot nga lang sapagkat ang panadero nakausad na. Masaya na ngayon sa piling ng taong ginawa para sa kanya. Ni minsan, ni sa hinakap, hindi na muling masasaling ng kahit anong alaala ng dating nobya. Napakasakit marahil ng ganoong sitwasyon. Ang ideyang ang mahal mo, nakausad na, ni hindi ka na naiisip. Malayang magmahal ng bago. Malaya sa mga alaalang pinagsaluhan nyo habang ikaw naiwan. Solong pinagdurusahan ng lahat. Nagluluksa sa pag-ibig na hindi mo pa mabitawan. Sa multong wala pang kasiguraduhan kung kailan matatahimik. Napakahirap siguro kay Arang huminga. Paano nito nakakaya ang ganoon? Hindi mo na. Nais ko maglakad-lakad saglit. Ani Ara na kinalingon ni Terek-Tek sa katabi. Akala niya siya ang kausap nito. Ang alaga nitong binturong pala. Ilang hakbang mula sa kanila, pagawa na sana ito ng portal. Saglit kumiwal-kiwal ang makapal na balahibo nitong buntot bago ilang ulit umikot sa ginagawang portal. Binura. May tahimik na paraan ng dalawa sa pag-uusap, pansin niya. Nagpakawala ng ilang malalambing na pag-angil ang pambihirang nilalang bago lumapit sa kodayong napatitig naman sa pakahel na langit. Kiniskes ang katawan sa binti ni Ara. Binaling niya ang paningin sa ibang direksyon. Pakiramdam ni Terek-Tek, pribadong sandali iyon para sa binturong at wala siyang karapatang pagmasdan ang munting paglalambing nito sa dalaga. Tila hindi naman iyon alintana ng kodayon. Kung ano man ang umaalipin sa isipan nito ngayon, dahilan upang manatili silang nakatayo at magpatay ng oras, wala siyang angal. Matyaga siya. Sila. Matyagang magbabantay, maghihintay sa kodayon kung kailan ito na naising kumilo sa kinatatayuan. At handa siya. Handa sila. Utang nila kay Ara ang lahat-lahat ng meron sila ngayon. Kung ano mang hihilingin ito sa kanila sa hinaharap, pagsusumikapan nilang ibigay. Pipilitin nilang ibigay. Bagamat pinipilit ignorahin, hindi maiwasang mapasulyap muli ng Iris sa binturong nang magpakawala ito ng mas mahabang pag-angil. Nawala na ang lambing. Nagdademand ng atensyon sa kodayong lumilipad ang diwa kung saan. Hindi pa niya nababanggit kay Ara ang kwento ni Buitre patungkol sa binturong na napaamo nito, na ito raw ay dating tao. Isang taong may dugong presa na ang kakayahan ay tumawid sa iba't ibang mundo at panahon. Kailan lamang nila natuklasan yon? Sinaliksik nila ang pinanggalingan nito, hindi sa anuman. Maganda na rin na alam nila kung saan galing si Diko at anong anyo nito dati. Kung masama ba ito o mabuti.
Maigi na ang may nalalaman kung sakaling maisip ni Arang itanong sa kanila kung saan nga ba galing si Dico sa hinaharap. Yun nga lamang, hindi masaya ang naging buhay ni Dico bilang tao noon. Umibig ito sa isang engkantadong Ires na hindi maganda ang reputasyon. Isang Ires na may pakpak na tagpas. Hindi na dinitalye ni Buitre ang lahat. Basta isang araw raw, may mataas na nilalang ang nakatuklas kay Dico at ninais itong gawing alipin. Isang halong lahi, aswang at engkantado. Kasama ang katipang Ires, tumakas ang magkasintahan, ngunit nagkaroon ng komplikasyon. Nasuko lang dalawa. Nagsakripisyo ang Ires at namatay, ngunit bago pakitli ni Dico ang sarili upang hindi maging alipin ng nilalang, isang dasal o sumpa ang bumalot sa kakayahan ni Dico at napunta iyon sa isang binturong. Hindi malinaw kung kakayahan lamang o mismong si Dico, ang kanyang kaluluwa o diwa ang nalipat sa binturong dahil naiwan ang katawang lupa nito na wala ng buhay. Tuloy ang habulan, ngunit naging mas malakas ito at mas makapangyarihan dahilan upang hindi na ito maabutan pa ng humahabol. Nagbukas ito ng hindi na mabilang na mga portal at hindi sinara, isang paraan upang marahil tuluyang mailigaw ang kalaban na siyang nangyari naman. Ang hula nila hanggang ngayon, baka nakakulong pa rin ito sa isa sa mga portal na binuksan ni Dico. Ngunit wala namang sigurado. Kaya naman raw ito napunta sa kamay ng Magindara ay nahulog sa isang patibong na hindi naman para rito. Ang taling tinanggal ni Ara ay may kakayahan na pumigil ng kakayahan o kapangyarihan kaya hindi nagawa ni Dico na tumakas. Ang isip ng binturong ay hindi man kasing talas ng pangunawa o pag-intindi na katulad sa tao, sapat ang pangunawa nitong maintindihan na hindi sila magkakasundo ng Magindara at hindi ito magpapagamit basta-basta. Katulad ng ilang ligaw na hayop, kailangan mong anihin ang respeto nito at ang amor. Isa sa pagre-rebelde nito ang pagpapabaya sa sarili. Kaya nang matagpuan ito ni Ara, mahina na ang katawan nito at puno pa ng sugat. Idagdag pang hindi magamit ang kakayahang tumalon o paglalakbay sa iba't ibang panahon. Kaya naman nang makakawala sa Magindara, tila ito batang nagtatakbo kung saan-saan. Marahil naman kahit sino, kung nabilanggo ng matagal ay ganoon din ang gagawin. Hindi lamang nila nagustuhan ang pagbukas nito ng mga portal sa panahon ni Ara. Naging interesante ang binturong ng sobra kay Ara dahilan upang maglakbay ito sa mga panahon na hindi na dapat pangbalikan at hindi muna dapat puntahan. Isa pa sa mga hindi nila nagustuhan, may ilang pagkilos na ginawa o nagawa ang binturong dahilan upang may ilang bagay at sandaling mabago o mailihis. Ngunit ano't ano man ang gawin nitong pakikialam o pagsuway, walang kahit sinong nilalang, kahit anong antas ng kapangyarihan ang maaaring kumalaban o sumalungat sa tadhana. Ang hinaharap ay naiguhit na, hindi na mababago. Maililihis ng bahagya, oo, ngunit hindi tuwirang mababago ng kahit sino, ng kahit ano. Sa paglalakbay nito ng sandaling panahon, kinilala nito ng husto ang dalaga. Isa sa napansin pa nilang kakatuwa sa binturong, ang pagkawili nito sa kulay tsokolate, na siyang kulay naman ng balintataw ni Ara. Naalala ni Tariktek ang isang gabing nagkomento si Caridad na baka raw siya matunaw sa pagtitig na ginagawa nito sa kanyang muka. May kung ano kasi sa kulay na iyon na saglit natutulala o nawawala sa isip saglit at katinuan ng binturong. Hindi pa nila alam, ngunit iniimbestigahan na rin nila. Sa wakas ay binawi ni Ara ang mata sa langit at nilinga ang Ires na umayo sa pagkakatayo. Handa na ang tanong o suhestyon. Isa mo gustong tumungo? Nais mo bang mangaso? Umpisa niya sa kudayong binigyan siya ng marahang pag-iling bago sumagot. Hindi pa naman ako nagugutom.
Anito na nagpalingalinga sa paligid. Mula sa malawak na anyong tubig, makikita ang lupang kalahati ay aplaya at ang kabuuan ay kasukalan na. Lagpas roon, ang hindi nakikitang barikadang naghihiwalay sa mga purong tao na makarating sa mahiwagang mundo ng Aranya. Gumuhit sa isip ng Kodayon ang merkado kung saan niya natagpuan sa unang pagkakataon si Rico. Ang saglit na pagbuntong hininga ng dalaga ay nagresulta ng pagpapalit nito ng kasuotan. Ang kaputsa, ang isa sa damit na nararapat lamang suotin sa lugar na ito. Inangat ni Ara ang pamandong at kinuble ang ulo. Gumaya si Teriktek, tinaas rin ang pamandong ng lilang kaputsang suot niya. Nag-umpisang maglakad ang Kodayon, luminga ang Iris sa pinakamalapit na puno ng malabako, kung saan nakadapo at tahimik na nakamasid ang isang ibong bulilising. Bumulong ang Iris ng lengguwaheng sila lamang ang nakakaintindi bago naglakad pasunod sa Kodayon. Ang binturong naman ay napalingon kay Teriktek. Kiniling nito ang ulo na animo ba'y naiintindihan ang nasasaksihang palitan nila ng komunikasyon ng bulilising bago nagmamadaling sumunod sa malayo ng Kodayon. At nang tuluyang makasabay na kay Ara, biglang nawala sa paningin ng Iris. Ilang mahihinang pagkatok ang nagpalinga kay Kahaya sa bintanang bukas. Saglit siyang lumingalinga sa paligid, siniguradong ang kanyang amo, si Manang Epipa, ay nasa labas ng kusina bago siya tuluyang sumilip. Ang nakangiting si Atos ang nabungaran niya. Inangat nito ang puting telang kinababalutan ng dahilan kung bakit ito naroroon sa likod ng kusina ng taberna. Sinara niya ang pinto na kumokonekta sa kusina at sa bulwagan ng taberna bago niya nilabas ang binata. "Dumaan ka pa, baka kagalitan ka niyan," salubong niya sa napangiting lalaki. Sinampo nito ang kanyang pisngi na saglit niyang kinamaang. Mainit ang palad nitong may kagaspangan. Otomatikong natuon ang kanyang mata sa braso nitong may bago na namang paso. Nitong mga huli, mula nang tuluyan siyang makabangon mula sa pagluluksa sa namatay na kapatid, napapansin na niya ang kakatuwang kinikilos ni Atos. Mga kilos o gawi na hindi na pamilyar sa kanya. Mga gawing unti-unti, tila binabalik siya sa mundong ginagalawan. Umalis si ina, dumayo sa kabilang bayan. Naiwan si Gael sa panaderya. Siya muna ang pinatingin ko ron. Gusto ko kasing matikman mo yung bago kong hurnong tinapay. Anito, bago binaba ang palad sa pagkakasapo sa kanyang muka. Napalunok si Kahaya habang binubuksan ng lalaki ang telang nakabalot. Kiniliti siya na matamis na samyo ng banilya at mantikilya. Karaniwang hugis ngunit may bago sa mabangong samyo nito. Hindi tinipid sa sangkap. Kahapon, may isang matandang babae ang kumatok sa panaderya. Ako lang yung nandun. Nagbenta siya sa akin ng isang bote ng pulot. Ang sabi niya, hindi raw iyon ordinaryong pulot. Galing raw ito sa limponarang bulaklak. Ang sabi niya, ihalo ko sa harinang gagamitin para sa ihuhur ng tinapay. Binigyan niya ako ng ilang direksyon pa para mabuo yung sinasabi niyang sangkap. Tingin ko, magaling siyang panaderya noon. Hindi ko lang natanong kung bakit hindi na siya naguhur ng tinapay ngayon. Ang sabi niya lang, tumigil na raw siya. Pero ito ang sigurado niya. Sabi niya magiging mabenta raw ang tinapay na ito. At kapag naubos na raw yung pulot, kitain ko raw siya tuwing 2 buwan mula ngayon. Mahaba nitong sabi na kinakiling ng ulo ni Kahaya. Hinati ni Atos ang may kalakihang tinapay. Saglit umahon ng malakrema nitong palaman. Naglaway ang dalaga. Sakalang kumalamang kanyang tiyan. Oo nga pala, hindi pa siya kumakain ng tanghalian. Paano'y mula sa taberna kagabi ay dumiretso siya sa aplaya upang samahang magbenta ng isda. Ang isang kaibigan naman, ilang oras lang ang tinulog niya. 2. Tapos ay dumiretso na siya sa taberna upang muli ay magtrabaho. Tikman mo.
Engganyo pa ng binata na sinunod naman niya. Malambot ang tinapay, hindi gaanong matamis ang kremang palaman at napakabango sa ilong ng samyu nitong vanilya. May pangalan ka na ba sa tinapay na to? Tanong niya matapos malunok ang nasa bibig. Tumango-tango si Atos habang kinukuha sa munting sisidlan nito ang maliit na bote ng tubig. Inabot sa kanya matapos matanggal ang takip. Hindi na. May pangalan na iyan. Butsi Vanilya. Tumango-tango naman si Kahaya, uminom at muling kumagat. Mabilis ang inuya ang laman ng bibig bago luminga sa gawing pinanggalingan. Ubusin mo to bago ka pa mahuli ng matandang yun. Kumain ka rin. Huwag mong pakaisipin ang pagtaas ng buwis. Anito pa na kinatango ng dalaga. Ikaw? Tanong niya sa lalaking inabot ang boting nangalahati ang laman. Kumain na kami ni Gael. Sagot nito. Akmang iaabot ni Atos ang kalahati pa ng tinapay ngunit umiling si Kahaya. Sinabing ibalot na lang ang natira para mamaya. Hindi niya makakain ng ganoon kabilis ang malaking bahagi ng tinapay na iyon. Anumang sandali, maaring lumitaw ang kanyang amo at siguradong kakagalitan siya. Iniingatan pa naman niyang mapuno ito ng tuluyan sa kanya at paalisin siya bilang kusinera sa taberna. Malaking bagay ang kinikita niya rito upang maproteksyonan ang kanyang sarili. Hindi kinukusay na patingin sila pareho ni Atos sa suot niyang kasikas sa kanang pulso. Isang klase ng porselas na gawa sa pilak. Pabilog iyon, hindi upang adorno o alahas na maituturing. Ang kasikas ay isang palatandaan na ang babae ay nagbabayad ng buwis sa pamahalaan upang maihiwalay sa mga lalaking dumudukot ng babae upang ibenta. Tuwing katapusan ng bawat buwan, ginuguhitan ang kasikas kapag nakabayad na ang babae ng buwis. Kapag hindi nagtuloy-tuloy ang bayad at umigpaw pa ng 3 buwan, babawiin ang kasikas sa pulsuhan ng nagmamay-ari at magiging imbitasyon iyon sa mga kalalakihan upang mapariwara ang isang babae. Puwera na lamang kung may guhit na sa pisngi ang isang babaeng walang suot na kasikas. Ibig sabihin naman niyon, may nagmamay-ari na rito. Marka ng pagmamay-ari. Hindi na maaaring dukutin at ibenta sa merkado. Kapwa iniwasan ng alahas na siyang isa sa dahilan ng komplikasyon at lalong paghirap sa buhay. Nag-ibang paksa ang dalaga. Kamusta naman si Gael? Gumaling na ba yung mga sugat niya? Tanong ni Kahaya sa napatangong binata. Natutuyo na yung bandang kamao niya. Yung sa pisngi, sariwa pa rin Alam mo, sipag nun. Kahit si inay, pinipigilan na siyang kumilo sa panaderya pero ayaw tumigil. Hanggang bukas ang tindahan, sige nang sige. Tila sumbong nito sa napangiting dalaga. Iilan lamang siya sa mga pilintaong kasundo ng nanay mo. Tudyo niya sa napaismit kunwari na si Atos. Gugustuhin ka rin ng nanay balang araw. Kung sakaling iisang magiging layunin natin sa hinaharap. Sa ngayon, hinihingi ko ang pangunawa mo, Kahaya. Alam ko naman na alam mo na hindi biro ang pinagdaanan niya noon. Mahinang sabi ni Atos na kinatango-tango ni Kahaya. Niintindihan niya iyon. Mula na magkaisip siya, naiintindihan na niya kung bakit karamihan ng mga babaeng hindi nakakaangat sa buhay, lalo nung unang panahon, ay may kanya-kanyang trauma o galit. At hindi lahat may sapat na katinuan upang mamaniobra ang sarili. Kahit na minumulto ng mga karanasan at damdaming naging resulta mula na pinanganak na babae sa mundong ito. Isa ang nanay ni Atos sa mga kababaihan na pinaglaruan ng pagkakataon at katayuan sa buhay upang maging mapait ang pananaw sa mundo. At naiintindihan niya yon, lalo ngayon. Nang inabot sa kanya ni Atos ang binalot ng kalahating tinapay, hindi maiwasan ni Kahayang mapubuntong hininga. Hindi pa rin siya nasasanay na ang kalahati ng tinapay niya ay siya pa rin ang kakain. Lagi kasi silang hati roon ni Gracia, ang kanyang nakababatang kapatid, na hindi niya alam kung ipagpapasalamat pa ba niya na nawala sa mundo o hindi. Si Gracia kasi ang buhay niya noon,
ang dahilan ng lahat. Nang maulila sila sa maagang edad, ay si Gracia ang naging motibasyon niya upang lumaban. Ngunit habang tumatagal, sa panahong ito, pinipilit niyang kumbinsihin ang sariling maigi na rin at wala na ito sa mundong ibabaw. Hindi na nito mararanasan ang hirap, ang lahat ng dismaya at pagkabigo bilang babae. Nangungulila pa rin siya, oo, ngunit maigi na yon. Nasa maayos na tong lugar. Sa piling ng may lalang na pinapaniwalaan nito. Bahagyang napalunok si Kahaya na may kung anong bumara sa kanyang lalamunan, kasabay ng panlalabo ng kanyang paningin. Si Atos, dahil kilalang kilala na si Kahaya sa lahat ng aspeto, sinapo ang kanyang pisngi muli. Sinalubong ng dalaga ang mata nitong punong-puno ng pagmamahal na hindi pa nito kayang aminin, ngunit kapwa naman nila nararamdaman. Kahaya, bulong nito sa kanyang pangalan na nangangahulugan ng maraming ibig sabihin sa pagitan nilang dalawa. Tumango-tango ang dalagang pinalis ang mga luhang nais maglandas sa bawat pisngi. Ayaw ni Gracia ang pinapabayaan mong yung sarili. Hindi siya matutuwa kung saan man siya naroroon kung ganyan ka. Anito pa na kinalunok ng sunod-sunod ng sinabihan. Bumuka ang labi ni Kahaya ngunit hindi natuloy ang naisabihin sapagkat isang babae ang sumungaw sa pinto at tinawag siya. Sinasabing pabalik na ang among gahaman. O siya, sige. Baka matalakan pa tayo rito. Paalam niya sa binatang saglit pinisel ang kanyang mga pisngi bago inabot sa kanya ang munti nitong sisidlang naglalaman ng bote ng tubig at ng kalahating tinapay na hindi naubos. Binilin sa kanya na ituloy mamaya, na sinagot naman niya ng oo. Bago ito tumalikod, ginagap nito ang kanyang mga kamay. Hindi niya maipaliwanag kung anong kuryente ang nanulay sa kanyang pulso. Bago ito, hindi naman niya nararamdaman ng mga ganito nung bata pa sila ni Atos. Ngunit kung sa bagay, hindi rin naman ganito ang gawin ng lalaki sa kanya noon. Kapag bumenta ang tinapay ko na to, makakaipon ako upang lalong matapalan ng ilang buwan mong buwis. Basta saan ba? Magiging maayos rin ang lahat. Anito na kinangiti naman ni Kahaya. Hindi sa anuman, ngunit alam niyang pansamantala lamang ang solusyon na iyon. Ganun pa rin. Kailangan niya magpakapagod. Kumayod na parang dalawang pamilya ang kanyang binubuhay. Para lamang sa buwis na walang tigil ang pagtaas. Isang sit-sit pa ng kaibigan ni Kahaya ang tuluyang nagpahiwalay sa dalawa. Si Atos, naglakad na palayo. Hindi na lumingon sa babaeng patungo na sana sa pinto. Nang mahagip ng kanyang paningin ang dalawang bulto ng katawang nakakaputsang pula at lila. Galing sa kasukalan ng dalawa, patungo sa entrada ng taberna. Sa nakakaputsang pula, napatitig ang dalaga sapagkat may katangkaran nito. Umaahon sa nakasuot na pamandong ang malaking parte ng alon-alon at itim nitong buhok. Hindi niya maiwasang sundan ng tingin ito, lalo nang saglit humarap ang muka sa direksyon niya at bumuka ang bibig. May sinasabi sa kasama nito na kinatawa naman ng kausap. Saglit lumitaw ang braso ng babae mula sa pagkukuble sa suot nitong kaputsa. Hinawi ang buhok na bahagyang tumakip sa muka. Hindi na namalaya ni Kahayang nakatanga na pala siya rito. Nahagip ng kanyang mata ang mapusyaw nitong balat. Bumalik ang paningin niya sa muka, sa labing kasimpula na makopa, sa malalantik na pilikmata na binagaya ng prominenteng ilong. Ang kasama nitong babaeng nakalila naman nakaputsa ay may itsura rin naman ngunit hindi kayang ikumpara sa nakapulang babae. Parang ang dating nito kasi, hindi ordinaryo. Isang kagandahang hindi basta-basta lang titingnan. Pagmamasdan mo ng matagal, kikilalanin. Malakas ang karisma o dating ng babaeng nakapula. Malasutla ang tela. Telang 1 taon ko rin sigurong pagtatrabahuhan ng halaga kung nais ko rin mag-ari ng ganyan. Naigdad si Kahaya sa tinig ni Mida, ang babaeng isa sa serbedora at paupahang kaulayaw ng tabernang kanyang pinagtatrabahuhan. Matalik niyang kaibigan.
Nakalapit na pala ito sa kanya, hindi pa niya namamalayan. Nakonsumo siya masyado ng babaeng nakapula. Anong sinakyan nila patungo rito at nasa ng mga eskorte nila? Tanong pa ni Mida sa kanya na kinailing naman niya. Oo nga naman, ang daan patungo sa tabernang ito ay hindi basta-bastang lakaran kung may kaya ang maglalakad. Silang anak pawes, natural na lakaran ang may kahabaang tabernang ito. Saka lang siya napaisip. Bakit nga pala sa kasukalan ng galing ang mga babaeng iyon na ang kaputsang suot ay hindi basta-bastang tela? Hindi ko napansin eh. Sagot niya kay Mida na napahalokip-kip naman. Tuloy-tuloy na pumasok sa loob ang dalawa. Susubukan ko salubungin. Malay mo, mga galante, bigyan kita ng isang pila kapag kumita ako ha. Mikilig sa tinig na paalam ni Mida bago ito nagmamadaling pumasok sa pintong pinanggalingan nila. Naipagpasalamat ni Midang abala ang dalawa, nakatrabaho niyang kaulayaw nang tuluyang pumasok ang dalawang babae sa taberna. Iilan pa lamang ang mga kalalakihang naroroon. Paano'y maaga pa? Wala pang 6:00 ng hapon. 7:00 ang pinakamaagang dating ng mga parokyano. May praktisadong ngiti sa labing sinalubong niya ang dalawang babae. Hindi katulad ni Kahaya na napagmasdan saglit ang mukha ni Ara nang luminga ito nang hindi sinasadya sa direksyon niya. Kinamaang ni Mida ang kagandahang nasilayan na magbaba ng pamandong ang kodayon. Napanganga-panga ang babae. Ngunit agad din nahamig ang sarili sapagkat inagaw ng hindi normal na gawing inakto naman ito. Ara, ang pamandong mo! Mahinang sabi ni Tariktek sa dalagang tumaas ang kilay. Ngunit hindi sinunod ang kasama. Si Mida ang kinabahan sa ginawi ng tinawag na Ara ng babae. Nasa mukha kasi nito ang hindi pagsang-ayon. Ang munting pagre-rebelde sa saglit na pagtaas ng isang kilay. Napahalokip-kip ang kasama nitong nakalilang kaputsa. Akala ni Mida, maiinis o maiirita ang nagsaway. Ngunit siya ay nalito nang mapansing tila sinusupil pa nito ang pagngiti sa nakatikom na mga labi. Akala ko kanina nagbibiro ka lamang nang sinabi mong nais mong gumawa ng eksena dito. Hindi kasi iyon natural sa'yo. Kung mga wangis mo ang nagsabi ng ganoon, maniniwala ako. Pero ikaw, kailangan mo muna akong kumbinsihin. Agad sabi nito matapos mabawi ang sarili mula sa pinipigilang pagtawa. Magandang hapon, Binibini. Bati ni Ara naman sa napatingin sa kanyang serbedora. Isang mesang pribado. Maagap naman na sabi ni Tariktek na kinalito ni Ara. Pribado? Tanong nito sa Iris. Ninuso ni Tariktek ang ilang pintong nakapinid. Private rooms o space, ngunit lamesa ang tema o katawagan sa uukupahin na espasyo. Nakatapa ka na sa ganitong lugar? Tanong naman ni Ara sa tumangong Iris. Minsan si Bantam dinala ko dito. Uminom kami. Malakas ang alak rito, baka akala mo. Kung hindi ka kayang lasingin ng alak sa mundo nyo, sa Aranya, titimbuwang ka talaga. Tila natutuwang lahad ni Tariktek na kinatango naman ni Ara. Napaisip tuloy ang kodayon. Hindi pa niya nararanasang malasing sa literal na pakahulugan. Ang huling inom niya ay yung nagpunta siya sa Santa Lucia kung saan nakilala niya ang babaeng minobyong bayakan, si Janessa. Puro ang alak na tinungga niya, ngunit walang tama. Pinagpalagay na lang niyang iyon ay dahil sa kadahilan ng aswang siya. Ngunit nakuryoso siya sa sinabi ni Tariktek. Ano nga kayang pakiramdam ng malasing? Nang saglit gumaan ang pakiramdam at mamanhid nga, sabi nila. Magmaoy o maghamon ng away o manggulo na hindi ka basta-basta huhusgahan ng tao dahil isisisi ang lahat muna sa alak. Napapangiti si Ara sa niisip habang napapasuyod ng tingin sa iilang kalalakihang nakatitig sa kanilang kinaroroonan.
Buka ang labi ng ilan. Ang ilan, nakangisi. Ang ilan naman, napipintahan ng pagtataka ang muka. Sapagkat sa isip ng mga naroroon, sino ang dalawang babaeng to, na ang isa pa ay nakababa ang pamandong at tila nag-iimbita ng panganib sa kanilang sarili. Walang eskorteng lalaki. Bukas sa lahat ng posibilidad kung sakaling mabibigyan lamang ng pagkakataon at tamang tiyempo. Hindi pa naman biro ang kanilang mga itsura. Ang ilang kalalakihan nag-umpisang pakatitikan ng dalawang babae sa paninging tila kumikilatis ng alahas. Alam nila sa unang tingin pa lang na may uring mataas sa pinakamataas, lalo ang nakakaputsang pula. Pinipigilan lamang nila ang mga sariling lapitan sila Ara sa dalawang kadahilan ng tinitimbang pa sa ngayon. Ang una, ang tekstura ng mga kaputsang suot ng mga ito. Malinaw na hindi biro ang katayuan sa buhay sapagkat nabibihisan ng karangyaan. Base rin sa kutes, ngunit hindi naaadornohan ng alahas ang katawan. Pangalawa, inaantay lamang nilang may sumunod ng mga kalalakihang eskorte ang dalawa. Dahil hindi natural ang mga babaeng nagliliwaliw ng walang kasamang lalaki, basta-basta. Lalo, at wala silang suot na pulseras o kasikas na gawa sa pila kung saan nakaukit roon na sila ay protektado ng buwis. Isa pang kinakatakam ng mga masasamang loob ang makinis na pisngi nila Ara na walang marka ng pagmamay-ari. Isang solidong batas o palatandaan na ang isang babae ay hindi na maaaring dukutin o ibenta. Gusto ko dun. Bahagyang kiniling ni Ara ang ulo at tinuro gamit ang mata ang pinakamalapit na pintong lamesa. Hindi pribado. Bukas sa lahat ang gustong lumapit at manghas na umupo o makisali sa kanilang dalawa. Napasipol ng mahina si Teriktek. Hindi nakaligtas naman sa mata ni Ara ang ilang bulilising na dumapo sa pinakamalapit na puno ng nara. Di kalayuan sa pintong pinasok nila. Bahagyang napaisip ang kodayon. Tila yata wala na siyang kalayaang mapag-isa mula nang papasukin niya ang mga aire sa kanyang buhay. Kung noon, may paisa-isang tila sumusunod, ngunit nawawala rin naman sa kanyang kamalayan pagtagal. Ngunit ngayon, ramdam niya sa bawat daan ang mga matang nakasunod lang. May kung anong iritang naramdaman si Ara sa isiping iyon. Ayaw niya pa naman sa lahat yung may nagpapantay sa kanya o may lihim na nagmamatsyag. Sino bang may gusto ng ganun? Isang beses nga, irereklamo niya ito kay Buitre. Lamesang pang-apatan ang kinuha nila. Hindi malambot ang kulay itim at gawa sa kahoy na upuang may malalapad na armrest. Sumandal si Ara. Napakunot ng noo nang pati ang ulo niya ay nasa po ng mataas nitong sandalan. Kahit hindi malambot, nakaka-relax ang pagsandal-sandal niya, lalo ang paglapat ng ulo niya. Muli niyang sinuyod ang kapaligiran, habang si Teriktek nakikipag-usap naman sa sumalubong at umiistima sa kanilang serbidora. Gawa sa bato ang kabuuan ng taberna, ngunit ang mga gamit, ang kulay ng kabuuan ng lugar, namumulang kahoy ng mahogany. Ani mo ba'y kinuha ang disenyo sa mga sinaunang taberna na matatagpuan lamang noong unang panahon? May 3 hagdan pataas, ang isa sa gitnang bahagi at sa magkabilang dulo naman ng bulwagan. Yari din sa bato. Isang palapag lamang ang nakikita niya pataas, ngunit ang pinto, hindi niya mabilang. May isang espasyo sa gitnang bahagi kung saan may pabilog na munting entablado naman. Roon marahil pumupwesto ang ilang musikero at nagtatanghal. Ilang hakbang mula rito, makikita ang may kalakihang tsimeneya. Naalala ni Ara na dito nga pala sa Aranya, umuulan ng yelo. Napatingala ang kodayon sa kisaming napipintahan rin na maputlang pula. Naisip ni Ara, hindi lang ata ito taberna o tavern. Bahay panuluyan rin. Pahingahan o marahil sa sobrang lango sa alak ng mga guest ay rito na rin nagpapalipas ng pagkalango. Ilang kalalakihan po ang kasama niyong darating?
Kaulayaw po, kailangan nyo mga binibini? Tanong ng serbedora na kumuha sa atensyon ni Ara mula sa pagsuyod sa lugar. Kaulayaw? Ulit niya sa sinabi ng babae. Company. Bulong ni Teriktek na kinataas ng kilay ni Ara. Namangha sa salitang Ingles na binigkas ng Iris. Kala mo wala akong alam sa ilang lengguwahe nyo ha? Minsan inaaral ko rin yung mga gawin nyo, lalo nitong nakaraan. Madalas ako sa inyo dahil naatasan ako sa pagpaparami ng mga ibong kumukonti na ang populasyon. Kindat ni Teriktek sa napangiting ko dayon. Nagpabasaglit ng paningin ng Iris. Hindi handa sa unti-unting lumalambot na dalaga sa kanya. Hindi kasi maganda ang una nilang pagkikita at pagkakakilala noon ni Ara. Sinupladahan siya nito na naiintindihan naman niya kung bakit. Binaling ng kodayo ng atensyon sa naghahantay na serbedora. Wala kaming inaasahan na darating o kasama ngunit hindi ako tatanggi sa sinasabi mong kaulayaw. May pagpipilian ba? Ikaw na ba mismo o... Hindi na ituloy ni Ara ang sasabihin nang mumula ang bawat pisngi ni Mida. Nagbulungan ng ilang kalalakihan at napasinghap ang dalawang babaeng katulad ni Mida na kaulayaw. Di kalayuan sa kanilang lamesang inuukupa nang marinig ang sinabi ni Ara. Litong napabaling ang mukha ni Ara sa Iris na napapakamot naman ng batok. Anong masama ron? Normal naman na mag-table ng babae ang isang babae, hindi ba? O mali ako? Na-open ko ba siya? Minasabi pa ako nakakahiya o nakakailang? Mahinang bulong ni Ara kay Teriktek na hindi inaalis ang mata sa serbedorang nag-iwas naman ang tingin. Kapag sinabing kaulayo kasi, isasama mo siya sa isa sa mga kwartong nasa itaas. Hindi lang iti-table. Papainitin niya ang gabi mo at magsisimula siya sa sandaling to. Paliwanag naman ni Teriktek na kinabuga ng marahas ni Ara sa pagkapantastiko. Ang pamumula ng bawat pisngi ng serbedora ay umabot sa tenga nito. Uminit ng bahagya ang balat na saglit kumilite sa ilong ng kodayon. Hindi na birhen ng babae, ngunit hindi makakailang may matamis na samyo ang dugo nito. Samyo ng isa sa mga kilalang prutas na napapanahon pag tag-init. Bagamat saglit na agaw ng pagkalam ng tiyan, sa dugo nitong taglay, may kung ano sa loob ni Arang tila nalungkot para sa babae. Literal na kaulayaw ang pakahulugan. Bayaran. Nagbebenta ng pansamantalang kaaliwan upang matighaw ang init ng katawan. Hindi pa ako nakakaranas na maging kaulayaw ng isang babae, ngunit hindi naman ako tatanggi na maranasan ito sa unang pagkakataon. Lalo kung kasing ganda mo. Halos pabulong nitong sabi sa napalunok na kodayon. Nagbabaan ng tingin si Ara sa lamesa. Tila naumid ang kanyang dila. Ano itong napasok niya? Sinalo ni Teriktek ang kodayon sa pananahimik dahil hindi makasagot sa serbedorang namumungay na ang mga mata. Pag-usapan natin mamaya yan. Maaari mo na ba kaming dala na may iinom at makakain na? Pagtataboy nito sa tumalimang babae naman. Nang tumalikod at naglakad palayo ang serbedora, saka lang nagtaas ng paningin ng kodayon. Wala pa bang bakla sa mundong ito? O hindi pa sila nag-out? Bawal din ba? Same gender relationship? Bulog ng kodayong nagpapahid ng noong tila ginitian ng pawis. Hindi niya rin alam kung bakit siya naiilang na nalilito na hindi niya mawari. Hindi naman niya kinakahiya na isa sa mga paborito niyang bagay sa mundo ay ang pakikipagniig. Ngunit sa taong mahal niya lang, ni hindi sumagi sa isipan niyang sinasabing casual sex. Para sa kanya, gagawin niya ang lahat para sa lalaking minamahal. Ngunit kung hindi rin lang si Sean, naikuyom ng kodayo ng mga kamao, may kung anong kirot na gumuhit sa kanyang dibdib nang maalala muli ang nobyong masaya na sa piling ng iba ngayon. Isa na ata to sa mga stage ng pagluluksa, naiinom siya ng alak upang malango, upang makalimot. Magmaoy kaya siya mamaya?
isisi sa alak ang lahat ng maling desisyon niyang gagawin ngayong gabi. Meron naman, ngunit kung babae ka... Pambibitin ni Tariktek sa sagot. Agad nasakyan ni Ara ang ibig sabihin ng Iris. Tulad ng karapatan ng babae, hindi rin lantad. Tabu, hindi normal. Pwede bang i-table siya nang hindi kailangang... Tanong ni Ara sa napangiting Iris. Bakit kanya ka makangiti? Tila nasusuyang tanong ni Ara sa patay mali siyang umiling ng marahas na si Tariktek. Ara, wala namang masama kung sa hinaharap, sumubok ka ng bago. O kung sakaling makuryoso ka. Ang unang kudayon nga, bantog sa pagkakaroon ng 2 asawa. Isang lalaki, isang babae. Komplikado, oo, ngunit may mga pagmamahalang kayang lumagpas sa lahat ng komplikasyon. Napapangalumbabang lahat ng Iris. Hindi naman sasarado ang isip ko sa kabadingan pero... ha? Ano ulit? Anong bantog sa 2 asawa? Ano? Nanlalaki ang mga matambaling ni Ara sa kausap na tila natauhan sa sinabi. Hindi mo alam? Tanong nito. Na ano? Balik ni Ara. Saglit napatanga ang Iris sa mukha ng kodayon. Ito naman ang nagkulay makopa ang bawat pisngi. Kumalat ang pagkapula, maging ang tungki ng matangos nitong ilong, hindi nakaligtas. Aww, ngayon ka lang ulit nag-blush. Tila nanunok sa bawi at biro ng Iris. 2 kamay na hinawakan ni Ara ang bawat balikat ni Tariktek. Niyugyog na may kalakasan. Natawa ng matunog ang Iris. Ang atensyong kanina pa nila nakukuha ay lalong sumidhi. Maging ang ilang kakapasok pa lang na kalalakihan at papasok sa pinto ng taberna ay agad hinanap ang matunog at nakakahalin ng tawa ng babaeng ibon. Hindi ba naikwento sa'yo ng lolo mo? Lolo mo mismo ang nagbanggit sa akin nung kailan lang. Paano? Nagdala kasi ko ng alak mula rito. Ayun, ilasing kami at naikwento niya na ang nanay mo raw muntik nang maging magic kay Esmeralda. Tapos, yung basta yung lola ng lola niya, napag-alaman niya sa tubig na nagkaroon ng 2 pag-ibig. Isang babae at isang lalaki. Hindi niya kayang pumili. Kaya, inasawa niya yung 2. Nasa lahi niya talaga yung mga ibigin, ano? Natatawa pa ring sagot ng Iris na lalong kinalito ng kodayon. Tubig. Napag-alaman niya sa tubig? Tila nauupos na sabi ni Arang, binitiwan ang Iris. Kasi may mga gawe ang mga babayla noon na kayang umalam na mga nangyari at balikan ang mga alaalang lumipas gamit ang tubig. Diba may kasabihan nga noon na ang tubig nakakaalala, hindi nakakalimot ang tubig dahil ang tubig umiikot lamang ito at nagdaraan sa lahat ng henerasyon. Ang tubig na iniinom natin, nilalabas sa katawan, bumabalik lamang ulit na re-recycle at muling magsisilbi o muling dadaan sa ilang tao, hayop o kung saan-saan pa. Ang tubig ang isa sa mga matatandang bagay o lalang sa mundo. Nakangiti pa rin paliwanag ng Iris. Naipikit ni Ara ang mga mata. Maraming hindi pa naikukwento ang lola niya sa kanya, ngunit ito ang pinaka na-eskandalo siya sa hindi niya pa mawaring dahilan. Ngunit bakit hindi na siya nagtaka pa? Ang lola niya nga kailan lang, nalaman niyang may mga naging kaibigan o yung sinabi ng kawangis niyang mga naging kapling raw nito. Loyal naman ang lola niya sa pangalawa nitong pag-ibig, ang lolo Marco niya, na hindi na niya naabutan. Ngunit nang mamatay raw ito, ang pangungulila ay binaling nito sa mga nilalang o taong nakukursunadahan pag may pagkakataon. In short, naging pakgal ang lola niya. Loyal naman daw ang lola niya sa pangalawa nitong pag-ibig, ang lolo Marco niya, na hindi niya naabutan. Ngunit nang mamatay raw ito, ang pangungulila ay binaling nito sa mga nilalang o mga taong nakukursunadahan kung may pagkakataon. In short, naging maharot ang lola niya.
Saglit gumuhit sa balintataw ni Ara ang makisig na prasinos na binigyan siya ng matamis ng ngiti noon sa palasyo ng mga Aires. Iisa ang mukha nila ng kanyang lola, ngunit marahil nanumbalik sa prasinos ang landian nila ng kanyang lola noon nang makita siya. Bakit pa parang siya ang nahihiya ngayon kung iisipin niya? Marahil dala ng emosyong hindi mawari, agad tinungga ni Ara ang basong unang nilapag na serbidora. Bagamat nagtaka kung bakit walang pakla siyang nalasahan, sa halip matamis ang inumin, hindi naging sagabal iyon upang ubusin ng dalaga ang laman ng may kataba ang baso. Nang tuluyang maubos ang laman, sakalang pinakatitigan ni Ara ang yari sa kahoy na basong gamit. Barrel mugs. Ara, wag mo munang sunda... Naputol ang sasabihin sana ni Teriktek nang abutin ni Ara ang isa pang baso. Mabilis iyong tinungga. Nagkatinginan pa sila ng serbidorang pumupwesto na sa tabi ni Ara. Akmang paupo na ito sa armrest ng kinauupuan ng kodayon, ngunit sumenya si Teriktek na okupahin ang isa sa mga bakanting silya, na sinunod naman ito agad. Bakas ang pagkalito, nagpasalit-salit ng tingin ang serbidora sa mukha ng dalawang babaeng estranghera. Bakit ang laki ng presa dito, no? Kasing laki ng dalandan. Walang ano-ano'y sabi ng kodayon habang inaabot ang isa sa mga prutas na dala sa bandehado ng babae. Napailing ang Iris. Hindi naman kasi dapat umiinom ng ganoon karami agad. Lalo kung ang alak na galing sa aranya ang pag-uusapan. Tuloy, ang namumulang pisngi ng kodayon ay lalong sumidhi. Nag-aalalang napalingon si Teriktek sa labas ng pinto ang tanaw niya. Mula sa isa sa mga punong malapit, sumilip ng palihim si Bantam. Tinagpo ang kanyang mga mata. Dismayado ang muka at sinenyasan siyang lagot raw siya kay buitre. Inirapan niya ang kalahi. Hindi naman niya akalaing wala pang alam ang dalaga sa mga kalokohang nasabi o nakwento ng Lola Caridad nito sa kanya. Naglabas ng isang taling ginto si Teriktek, nilapag sa lamesa at pasimpleng inusog sa serbidorang napanganga. Sa akin lahat to? Hindi makapaniwalang sagot ng babae. Tumango si Teriktek bago nagsalita. Hindi pa kasama ang bayad namin sa mga kukonsumuhin na pagkain at inumin. Teka! Awat niya sa babaeng akmang naguhubad na ng pang-itaas. Naitakip ni Ara ang kamay sa bibig. Nang lalaki ang mga matang nagbaba ng tingin, hindi makapaniwala sa gagawin sana ng serbidorang katabi. Hindi naman namin kailangan ng kaulayaw. Samahan mo lang kami rito hanggang mapagpasyahan na naming umuwi. Maingat na paliwanag ni Teriktek sa nagtatakang serbidora. Ha? Kung iyon lang ang nais nyo, nakakapanibago naman. Hindi kasi ito normal na gawin ng mga manginginom o yung mga dumadayo rito sa taberna. Halo ang panghihinayang at pagtataka na sabi ng serbidora na sinapo ang pisngi ng isang kamay habang maingat na inaabot ang tali ng gintong barya sa lamesa. Maingat na nilagay sa bulsa nito. Nakaramdam ng pamimigat ng ulo si Ara na inaasahan na ni Teriktek, kaya hindi na siya nagtaka nang ihilig ng kodayon ang pisngi sa lamesa. Inuna ng isang braso at nilaro-laro sa isang palad ang presang malaki sa karaniwan. Hindi normal? Bakit? Ano bang normal dito? Lahat dito, hindi normal. Madiin na bulong ni Ara na kinalunok ni Teriktek at kinatingin naman sa kanya ng serbidora. Eto na. Hindi maiwasang bulong ng Iris sa sarili. Hindi ko kayo maintindihan. Sabi naman ng serbidora na bahagyang nilapit ang mukha sa kodayon. Hindi pa rin sinusukuan ng ideyang baka nahihiya lamang ang mga ito. Nagampanan niya ang pagiging kaulayaw. Maingat na umangat si Ares sa pagkakahilig sa lamesa. Sumandal, tinukod ang isang siko sa armrest at nangalumbaba. Hindi pa rin binibitiwan sa isang kamay ang presang hawak. Nilapat niya ang isang kamay sa kabilang armrest.
Namumungay ang mga matang sinuyo ng tingin. Ang espasyong unti-unti ay napupuno na ng mga taong karamihan ay kalalakihan. May mga iilang babae na rin na bumababa mula sa 3 hagdan. Iisa ang kulay ng kasuotan ng serbidorang katabi niya at ng mga babaeng nakikita niya sa paligid. Unti-unti, inuuko pa ang espasyong iyon ng taberna. Tila naka-corset ang pang-itaas nilang kasuotan. Litaw na litaw ang mga braso, ang mga balikat, maging ang punong dibdib. Nakapush ang bahaging pangdibdib na i-emphasize ang laman na may karapatan kang lamugin kung papairalin mo ang batas ng salapi. May manipis na laso ang likod ng mga ito na hindi sadyang hinigpitan ang pagkakabuhol. Madaling kalagin, anong oras mo man gustuhin. Ang ibabang kasuotan naman ay manipis na sedang saya na ang kanipisan ay sapat upang maaninag ang pares ng 2 hita at binting tinatabingan. Maging ang kakapranggot na saplot sa kasalanan, aninag. Nang labo ang paningin ni Ara nang makarinig ng isang mahinang pag-igik. Sa pinakasulok ng taberna dulong pinto, hinatak ng marahas ng isang lalaki ang braso ng babaeng katulad ng kasuotan ni Mida. Ang balat ay agad na mula nang tanggalin ng lalaki ang kamay at sa bewang naman humawak. Kumapit. Hinatak ang dulong bahagi ng corset na kinawala ng maayos nitong pagkakalapat sa katawan. Tumabingi iyon, ngunit bago pa tuluyang matanggal ay nakapasok na ang 2 sa pintong binuksan. Kumuyom ang mga kamao ni Ara. Ang hawak na piraso ng prutas ay nagkapira-piraso sa maliliit na bahagi. May kung ano sa loob niyang nais kumawala. Gumiyakis ang mga ngipin niya sa panggigigil na nararamdaman at pinipigil. Tuwing sumasagi sa isip niya ang aranya, ang mga babaeng nakatira rito, hindi niya maiwasang alipinin ng emosyon, ng galit, ng pagre-rebelde. May gusto siyang ipaintindi sa mga babaeng ito. May gusto siyang simulan. Magmaoy kaya siya? Sabay na napatingin ng 2 kay Ara nang bigla-bigla itong magsalita. Alam mo ba, may isang bansa noon na pantay ang karapatan ng babae at lalaki. Ngunit ang pagkababae ay higit na tinitingala sapagkat may kakayahan tayong hindi kayang masaklaw ng kalalakihan. Kaya nating magdala ng buhay sa mundo, maging kaakit-akit sa paraang hindi kayang tanggihan ni naman. May kakayahang tumawag ng mga anito na tanging sumasagot lamang sa kababaihan. May damdamin na hindi kayang maintindihan ng mga lalaki. May kurba, may katawan, na bagamat kayang gayahin ng kalalakihan, hindi naman maaaring itumbas sa kapangyarihan at ligayang kayang ibigay ng tunay na katawan ng isang babae. Napapikit si Ara. Naihilot ang malayang kamay sa sentido, kaya napatigil sa pagsasalita. Kinakalma niya ang sarili sa paraang alam niya, ngunit kumukuhit pa rin sa isip niya ang braso ng babaeng namarkahan ng mga daliri ng lalaking marahas na humawak rito. Pinipini, lasing na yung kasama mo. Bulong ng serbidora sa natawang si Tiktik. Teka, hindi pa ako tapos. Angil ni Ara na pinipilig ng marahas ang ulo. Napahila mo sa mukha si Tiktik. Ang serbidora naman ay napapangiting tinoon ng umahangang mata sa kodayon. Interesante kasi ang tinatalakay nitong paksa. Napaka-imposible pero interesante sa isip niya. Tapos, sa bansang iyon, may dumaong na galyon sa dagat nito isang araw. Ang sakay, mga kalalakihan, mga banyaga, mga putang ina nila sa Pilipinas pa talaga sila dumayo. Humihingal na bulong kwento pa ni Ara. Lasing na talaga siya, sabi ng serbidora kay Tiktik na umiling lang at sinenya siyang manahimik. Walang palag, nagsali na lang ang serbidora muli sa basong wala ng laman.
Inusog kay Ara na saglit itong pinakatitigan at agad dinala sa labi. Matyagang nag-antay ang dalawa. Nang ibaba ni Ara ang baso, wala na iyong laman. Nagsalita ito muli. Tapos, nakita nila kung gaano kaganda, kagaling at kalaya ang isang babae. Kasi sa pinanggalingan nila, doon sa lugar nila, hindi yun normal. Ang babae, katulad ko, katulad mo, ay wala ni katiting na karapatan para sa kanila. Kaya pinauso nila ang batas nila sa lugar na nasumpungan. Pinaba nila ang babae sa pedestal, nakapantay ng lalaki. Tapos, naudlot ang sasabihin ni Ara ng isang babae ang humalakhak sa gitnang bahagi malapit sa maliit na entablado. Isang lalaki ang maingat na sinapo ang baba ng babaeng tumawa. Gamit ang hinlalaki, may suyong pinadaan ng daliri sa ibabang linyang bahagi ng labi ng babae. Na tila ba kinakabisado ang hugis ng labi nito, na tila ba hindi alintana ang kapaligiran. Ang sandali ay para lamang sa kanya at sa babaeng kasama sa lamesa. May kung ano sa loob ni Arang, bagong emosyon na na-trigger na naman. Pamilyar ang gawi. Ang gawing alam niya ang pakiramdam. Bigla-biglay sumikip ang kanyang paghinga. May bumara sa kanyang lalamunan dahilan upang mahirapan siyang lumunok. Kinurap-kurap niya ang nalalabong mga mata sa hilo, sa luhang nagpapadyang maglandas. Hindi na niya sigurado ang dahilan. Naihilig niya ang muka sa mesa. Sapo ang dibdib na tila nais sumabog sa pag-agos ng mga alaala ng huling pag-uusap at pakikipagkita sa lalaking pinakaiibig. Tapos bumili. Mahinang hagulgol ng kodayon. Gumuhit ang pagtataka sa mukha ng serbedora. Napatingin kay Tariktek na sa basong hawak nakatitig naman na para bang ito ang may kasalanan sa lahat ng mali sa mundo. Tapos bumili ako sa kanya ng tinapay. Biglang may mahal na siyang iba. Bigla-bigla hindi na niya ako kilala. Patuloy ni Ara na yumuyugyug na ang bawat balikat. Sa kalituhan, sa pagkamangha, sa kinukwento ng kodayon, hindi na namalaya ng serbedorang may isang lalaki na ang lumalapit sa kanilang lamesa. Sumusuray-suray pa. At ang mata, napagkit sa kodayong alipin ng lahat ng emosyong maaring maramdaman sa pagkalango sa alak na ininom. Walang sabi-sabing hinaklit ang braso ng dalagang tila nanlalata sa kalisingan. Napalinga naman sa paligid si Mida. Tila ang paglapit ng lalaki ay naging senyales upang magsimula ang isang bagay na kanina pa pinipigilan ng lahat. Marahas na sinapo ng lalaki ang panga ng dalagang namumungay pa ang mga mata sa kalasingang nararamdaman. Lango si Ara sa alak, oo. Ngunit hindi sapat iyon upang malunod sa espiritu nito. May kamalayan pa rin naman siya. At gusto niyang magmaoy. Kanina pa. Binaling pakaliwa at pakana ng lalaki ang pisngi ng dalaga. Natawa sapagkat ang hinahanap na marka ay wala sa makinis nitong pisngi. Bebenta ka ng 10 taling ginto! Natutuwa nitong sabi na akmang hahatakin si Ara patayo, ngunit hindi na paghandaan ng ilang kalalakihang pumigil sa kanya. Hindi upang pigilan siya sa pagkuha ng sapilitan sa kodayon. Pinipigilan siya upang makiagaw sa dalagang hawak niya ngayon. Binibini! Tanging nasabi ni Mida kay Tariktek na tila walang anumang pumiraso ng uba sa bandehado. May isang kamay na humawak sa kanya, ngunit bago pa iyon palisin ng iris, tumalsik sa kanyang kaputsang lila ang ilang patak ng dugo. Hindi niya dugo na inaasahan na niya. Dugo ng lalaking nangahas na hawakan ang kodayong kasama niya. Napahiyaw si Mida. Nagpulasan ng mga lalaking pumaligid sa kanila kanina.
Ang mga ito naman ang nagpakawala ng pagsigaw nang mapagtanto kung saan galing ang mga dugong tumalsik. Bumagsak sa marmol na sahig ang lalaking pangahas. Nakabaon sa mukha nito ang baso na ginamit ng kodayon. Lumawa ang dugo sa sahig na bagamat kulay pula, hindi kayang makipagpaligsahan sa dugong kumakalat. Tila iisang taong napatingin ang lahat kay Arang, mabilis na sinabunot ang mga daliri sa buhok ng isa pang lalaking nakakuyom naman ng kamao sa suot niyang kaputsa. Maging ito ay tila nawala sa sarili at sa lalaking nakabulagta sa sahig na pako ang mata. Natulala at hindi na namalaya ng sumunod na nangyari. Hindi na naiangat ni Tariktik ang basong may lamang alak na dapat ay iinumin niya sapagkat humampas sa lamesa ang muka ng lalaking hawak ni Ara. Nagtalsikan muli ang masaganang dugo. Hinimatay si Mida, bumagsak sa sahig. Naghiyawan lalo ang mga kababaihan. Lalo nang umabot pa si Ara ng isang lalaking nangahas at tila manikang hinampas sa batong sahig.